Hey mga Spark, kamusta kayo? At ngayon, pag-uusapan natin ng mga bagay na dapat mong gawin o pwede mong gawin kapag lumalayo o umiiwas na sa'yo ang lalaki. At kung handa na po kayo at masarap po tayo, at muli, be inspired! At ang unang bagay kayo na dapat mong gawin kapag lumalayo o umiiwas na sa iyo ang isang lalaki, hayaan mo siya. Umiwas at lumayo ka rin. Yan ang unang bagay kayo na dapat mong gawin. Kapag ang isang lalaki ay iniiwasan ka na o kaya naman nilalayuan ka na. Sa iba dyan, yan bang nararamdaman nyo ngayon sa partner nyo o sa isang lalaki? Tila ba nilalayuan ka na niya o iniiwasan ka na niya at malapit na siyang mang-go sa'yo, pakiramdam mo, ganun na. Kapag kaganyan, ang sitwasyon na problema mo ngayon o pinagdadaanan mo, ang gawin mo ay hayaan mo siya. Sa halip, kung natitiyak mo na ganyan talaga ang parang gagawin niya sa'yo, iiwanan ka na niya, iwasan at layuan mo na siya ngayon din. Diba? Para magtaka siya, mapaisip siya sa ginagawa niyang ganyan sa'yo. Kasi, kapag ang lalaki, iniiwasan ka at nilalayuan ka, tapos ang ginagawa mo pa, binabalidate mo pa siya, yung tipong tanong ka pa ng tanong, reklamo ka pa ng reklamo, nakikipag-away ka pa, nakikipagtalo ka pa. Kasi sigurado ko, kulang na yung oras na binibigay niya sa'yo. Kulang na yung effort, kulang na yung atensyon, at para bang hindi na siya naglalambing sa'yo. Bihira na rin magparamdam, matagal nang mag-reply, at para bang wala nang gana sa'yo. Kaya ikaw na babae ka, nandiyan ka, demand ka ng demand, tanong ka ng tanong, nangaaway ka, puro ka reklamo. Pagka ganyan, hindi yan uubra. Dahil walang talab sa kanya yan. Alam niyang magiging ganyan ka. Diba? Hindi yan ang solusyon. Yung pangaaway, yung pagbubulyaw mo, pagbumunganga mo, at pagreklamo mo, dahil iniiwasan ka na, layuan ka, hindi yan ang solusyon. Mas lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon, at mas lalo mo lang pinapalayo ang loob niya sa'yo. Kaya ang gawin mo, imbis na mang-away ka, magreklamo, magdemand, magtanong sa kanya at maghintay. Ang gawin mo, lumayo at umiwas ka na rin muna. Hayaan mo siya. Diba? Yun ang pinaparamdam niya sa'yo eh. Yun ang pinapakita niya sa'yo. Iniiwasan ka na. Nilalayuan ka na. Bigla siya naging ganyan. Noon, hindi naman siya ganyan sa'yo. Kulang na ang pagtingin at oras niya sa'yo. Ngayon, diba? Hayaan mo siya. Para hindi magtuloy-tuloy ang paglaki ng ulo niya. Para hindi magtuloy-tuloy ang paglaki ng ego niya. Para hindi lubusang tumaas ang pride niya. At hindi siya masyadong maniwala sa sarili niya na hindi ka na niya mahal. Kapag lumayot, umiwas ka rin, tulad ng ginagawa niya sa'yo, para ka din talaga nag-reverse psychology. Doon, imbis na ikaw lang ang nag-iisip sa kanya, siya rin ay mag-iisip sa'yo. Kung anong iniisip mo sa kanya, yun na rin ang iisipin niya tungkol sa iyo. Kung bakit bigla ka ring lumalayo, kung bakit bigla ka ring umiiwas. Kung ano yung ginagawa niya sa iyo, talaga namang bakit yun din ang ginagawa mo sa kanya. Maaaring maisip niya na nakakaramdam ka na rin. Maaaring maisip niya na tanggap mo na din. Maaaring maisip niya na paraan mo lang yan. Pero kahit ano pa mang maisip niya, ano pa mang maramdaman niya, ano pa mang idea niya, hindi maaalis ang katotohanan na maaapektuhan at maaapektuhan siya sa ganyang sikreto at teknik. Isa yun sa mga bagay o paraan kayo na dapat mong gawin upang makalaban ka. Yan ang tamang paraan kaysa magtanong, makipag-away, makipagtalo, mag-demand, diba? Mang-away, magbunganga, tagtarin siya ng message, tagtarin siya ng call, hindi yan ganyan. Huwag mong gawin yan. LDR man kayo o hindi, huwag kang ganyan. Umiwas ka rin muna sa kanya. Layuan mo rin muna siya upang siya ay matauhan sapagkat siya ay makakapag-isip at hindi lang yon, makakaramdam siya ng halaga mo muli. Kasi paano niya makikita at mararamdaman ang value mo kung andyan ka pa? Kapag nawala ka, talaga naman doon niya mararamdaman at makikita ang halaga mo. Subok na yan ka-inspired. Subok na yan ng napakaraming
tao sa mundo. Siya man yung nang iwan o siya yung iniwan. Doon nila naisip na okay din pala na paminsan-minsan nawawala ka, na tumatahimik ka. Makapangyarihan ng pananahimik, makapangyarihan ng pag-iwas, makapangyarihan ng hindi mo pag-contact, ang iyong paglayo, makapangyarihan yan. Dahil doon niya masasabi na may value ka pala sa mga panahon na nakaramdam siya ng pag-iisip sa iyo, curiosity, mystery, challenge, at spark. Ka-inspired. Huwag kang maghabol ng validation niya. Kung siya ay hindi na nagpaparamdam ng tama sa iyo, huwag mong habulin ang validation niya. Kung siya ay lumalay at umiiwas sa iyo, sa halip gayahin mo siya upang hindi magtuloy-tuloy ang pagkawala ng pag-ibig niya sa iyo at manumbalik ito sa panahong ka-inspired na reverse psychology mo siya. Reverse psychology yung tawag yan. Kung anong ginagawa niya sa iyo, hindi nang gawin mo sa kanya. At makikita mo totoo, magbabagong resulta. Imbis na lubusan kanyang iwan, imbis na iiwan ka na niya, manunumbalik siya sa iyo. Magsosorry, maghahabol at talaga namang magpapakumbaba sa iyo. At magiging maayos kayo. At magiging maligaya pa rin kayo. Lalo ka na. Ka-inspired. Pangalawang dapat mong gawin ka-inspired kapag lalaking mahal mo ay umiiwas na o lumalayo na sa iyo is, kung hindi mo kayang lumayo, huwag ka na lang maging needy. Yun palawa ka-inspired. Ang ibang babae kasi dyan, kahit anong pukpok, kahit anong payo, hindi kayang lumayo. Bakit? Dahil sa pag-ibig, dahil sa kabaliwan, dahil sa karupukan, dahil sa katangahan. O, real talk na. Sabihin ng iba, ka-inspired. Oo, kaya tanggapin namin yan, ka-inspired. Totoo naman eh. Totoo talaga. Totoo talaga. Ngayon, wala na akong magagawa dyan kung ganyan ka. Kung ganyan ang paniniwala nyo. Kung ganyan kayo kahina. Kung ganyan katigas ang ulo nyo at kung ganyan kayo katanga. Akala nyo, yan lang ang lalaki sa mundo? Oo, mahal mo. Ginaganyan ka na. Oo, nandun tayo, mahal mo. Kaya nga tayo gumagawa ng paraan eh. Hindi mo pa rin kayang lumayo. Yun nga ang turo ko. Umiwas ka muna. Para makita niyang value mo. Hindi ko kaya, ka-inspired, mahal ko siya. Hindi mo kaya. O wag ka na lang maging needy. Diba? Kasi, diyan mas lalong nagiging needy at nagiging baliw ang babae. Kapag yung lalaki ay hindi na siya masyadong binabalidate. Hindi na masyadong naglalambing, hindi na masyadong nag-I love you, hindi siya masyadong namimiss, hindi na masyadong nag-e-effort, umiiwas pa, lumalayo pa. Di pa gano'n nagpaparamdam. Mas lalong nababaliw ang babae. Mas lalong nababaliw ang babae pag ganyan na sa kanyang lalaki. Diba? Ngayon, ka na lang maging needy. Pigilan mong sarili mo huwag maging needy ka-inspired. Kung hindi siya nagpaparamdam sa'yo, matagal siya mag-reply, at talagang pinaparamdam niya siya ng lubusan ng kanyang panlalamig. Ipakita mo sa kanya na hindi ka masyadong naapektuhan sa pamamagitan ng hindi ka needy. Ka-inspired, paano ba yung ipapakitang hindi ako needy? Hindi, huwag ka masyadong mag-demand. Huwag ka masyadong magreklamo. Hindi. Ang problema, lumalayo, umiiwas ni lalaki. Ang sinasabi mo, ano ba yan? Mag-update ka. Mag-message ka, bisa mo mag-reply, nagagalit ka na. Ngayon, pag hindi mo kayang lumayo, huwag ka na lang maging needy. Dahil kapag hindi ka naging needy, doon pa rin, may epekto pa rin sa lalaki. Iisipin niya pa rin, talaga naman itong babae ito Parang, challenge ako nito Umiiwas at lumalayo na nga ako sa kanya, parang wala pa rin sa kanya. Ano bang akala niya, manhid ata itong babae ito Dati napaka-needy, ngayon bilang hindi na naging needy. Di ba? Kumbaga sa mabilis na sana yung takbo ng sasakyan niya. Yung paglayo niya sa'yo, yung pag-iwas niya sa'yo, mabilis na sana, biglang naging primera. Humina yung bilis. Kasi napapaisip siya, bakit biglang ganyan ka? Bakit biglang nanglalamig ka rin? Bakit tila ba hindi ka apektado? At para bang wala kang pakiramdam? Noon, sobrang needy mo. Sobrang nagtatanong ka. Nangaaway ka pa. Pero ngayon, hindi ka nga lumalayo. Pero hindi ka rin nagrereklamo. Hindi ka nga umiiwas. Pero wala ka rin masyadong tanong. Iparamdam mo sa kanya, hindi ka needy.
Diba? Okay, sige. Kung umalis ka, umalis ka. Kung iiwan mo ako, iiwan mo ako. Ganun dapat ang mindset mo. Kung hindi ka magpaparamdam, okay. Kung matagal ka mag-reply, okay. Diba? Sabi mo, malaki sampal sa mukha niya yan. Diba? Isipin niya, parang akong tanga nito. May paiwas-iwas pa ako, may palayo-layo pa ako. Di man tinatablan yung girlfriend ko. Di man tinatablan yung misis ko. Kung hindi mo kayang lumayo, huwag ka na lang maging needy. Isa yun sa mga sikreto. Upang hindi siya magtuloy-tuloy sa kabaliwan niyang paglayo sa iyo. Upang hindi magtuloy-tuloy ang pride niya at ego sa iyo. Upang hindi magkatotoo na iwan ka niya. Upang magkaroon pa rin ng pagkakataon na makapag-isip siya. At balikan ka niya. At manumbalik ang pag-ibig niya sa iyo. Gawin mo yan kapag lalaki umiiwas at lumalayo na sa iyo ka-inspired. Kung hindi mo kayang lumayo, huwag ka na lang maging needy. Pangatlong dapat mong gawin ka-inspired kapag lumalayo at umiiwas sa iyo ang isang lalakis. Huwag magreklamo at manahimik ng lubos. Yung pangatlo, inspired. Alam nyo, Max-Inspired, huwag iwasan mo yung puro reklamo. Kapag siya ay umiiwas at lumalayo sa iyo. Oo, ganun talaga. Magreklamo ka sa umpisa. Pero sana huwag mo nang ituloy-tuloy. At kung nagawa mo na, itigil mo na. Kung napanood mo na to, tapos nagawa mo na, puro ka ng reklamo, itigil mo na. Baka sabihin ng iba, Inspired, huli ng lahat. Bakit huli ng lahat? Late na kita napanood Binulyawan ko na, inaway ko na itigil mo na, huwag mo na ituloy-tuloy. Huwag ka na magreklamo. Manahimik ka. Alam nyo, may kapangyarihan sa pananahimik. May kapangyarihan sa hindi pagrereklamo. Doon mapapaisip pa rin siya kung bakit biglang siya pa rin yung parang nagigipit. Inspired, paano naman nangyari na siya yung nagigipit? Ako na nga yung parang kawawa. Ako na nga yung iniiwasan. Ako na nga yung nilalayuan. Siya pa yung nagigipit. Paano nangyari yun? Diba? Isipin mo. Wala kang reklamo at ang tahimik mo pa. Sino bang nag-e-effort na lumayo at umiwas? Hindi ba't siya? May resulta ba? Maaring meron pero hindi niya makita. Sino napapaisip? Hindi ba't siya? Sino nahihirapan ng damdamin sa kakaisip? Hindi ba't siya? Sino nagigipit? Hindi ba't siya? Sino nahihirapan magdesisyon? Hindi ba't siya? Kasi wala kang reklamo. Hindi siya makakuha ng maayos na sagot sa'yo. Hindi ka niya mabasa. Hindi niya makuha ang pattern mo. Kasi napakatahimik mo. Iwasang magreklamo kung ganyan ang pinapakita at pinaparamdam sa'yo, pinaparalan sa'yo. At manahimik ng lubos. Ibig sabihin, hindi lang basta manahimik ng lubos. Iwasang magreklamo. Tinitiyak ko sa'yo, wala yung pinagkaiba sa no contact rule. Tinitiyak ko sa'yo, malaki ang tsansa na manumbalik ang halaga mo sa lalaking yan. At malaki ang tsansang hindi magtuloy-tuloy ang pang-iiwan niya sa'yo. Sikreto upang sa lalaki ka-inspired makita sa sarili niya na nagmamahal pa rin siya sa'yo. Ka-inspired, isa yun sa mga sikreto kapag lalaki lumalayo at umiiwas sa'yo. Dapat mong tandaan at dapat mong gawin. Ka-inspired. Max-Inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and pag-share rin po ng video na ito upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi po nakaklik ng subscribe, click nyo po yung subscribe, Max-Inspired, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gustong humingi ng payo, magpa-coaching, message na po ako sa akin Facebook, ayun yung profile picture sa FB. Kapag nakita nyo yan, i-chat nyo ako dyan, i-message nyo ako dyan. Ako po mismo ang siyang magre-reply sa inyo at siyang magbabasa ng chat nyo. Maraming salamat, Max-Inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.